Nais kong bigyang diin na ang kwentong ito ay purong kathang-isip lamang at hindi batay sa totoong pangyayari. Ito ay likha upang magbigay ng kakaibang karanasan sa mga mambabasa at hindi dapat ituring bilang totoo o makatotohanang pangyayari. Gayunpaman, ang mga kwento ng kababalaghan at multo ay bahagi ng kultura at panitikan ng maraming komunidad, nagbibigay daan para sa pagpapalaganap ng mga tradisyon at paniniwala. Makati Medical Center, isa sa mga kilalang ospital sa Metro Manila, ay hindi lamang tanyag dahil sa mataas na antas ng serbisyong medikal nito, kundi pati na rin sa mga kababalaghang nagaganap dito. Maraming kwento ng mga multo ang nagpapakilabot sa mga naririto, lalo na sa gabi. Narito ang isa sa mga pinakapopular na kwento na nagpaikot sa mga tao sa loob ng ospital. Si Karen ay isang veteranong nurse na nagtrabaho sa Makati Medical Center ng mahigit 10 taon. Ang kanyang karanasan sa ospital ay puno ng iba't ibang emosyon at kwento, ngunit ang isang pangyayari noong isang gabi ang hinding-hindi niya malilimutan. Isang tahimik na gabi ng Martes, naka-duty si Karen sa ICU, Intensive Care Unit. Karaniwan ng kalmado ang ICU sa ganoong oras, ngunit may kakaibang lamig na bomb alert sa paligid ng gabing iyon. Pasado 2:00 ng madaling araw, abala si Karen sa pag-check ng mga pasyente. Habang pinapalitan niya ang IV drip ng isang pasyente, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Agad siyang lumingon, ngunit wala siyang nakita. Ipinagkibit balikat niya ito, iniisip na baka guni-guni lamang niya. Makaraan ng ilang minuto, narinig niyang tumunog ang monitoring machine ng isang pasyente sa dulo ng pasilyo. Tumakbo siya papunta roon at nakita niyang tila nawawala sa ayos ang mga kagamitan sa paligid ng kama. Binalik niya sa ayos ang mga ito, saka lumingon sa pasyente na mahimbing na natutulog. Nagduda siya sa nangyari, pero iniisip niya na baka may ibang nurse na nag-aayos kanina at nakaligtaang ayusin lahat. Pagbalik ni Karen sa nurse station, nakita niyang may isang babae na nakaupo sa isang sulok. Nakasuot ito ng puting hospital gown, at tila naglalakad ng palingalinga. Agad na lumapit si Karen upang tanungin kung kailangan nito ng tulong. Ngunit nang malapit na siya, biglang naglaho ang babae. Kinilabutan si Karen at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Nagdesisyon siyang bumalik sa nurse station upang tingnan sa CCTV ang paligid. Pagbalik niya, sinabi niya sa kaibigang si Joy, isa ring nurse, ang kanyang nakita. Magkasama silang nag-review ng footage sa CCTV. Doon nila nakita ang babaeng naglalakad sa pasilyo, ngunit bigla itong naglaho na parang bula. Nagtaka sila at nagdesisyong magtanong sa mga security guard ng ospital. Ang kwento ng mga guard ay mas lalo pang nagpatindig ng balahibo ni Karen. Ayon sa kanila, may ilang beses na rin silang nakakita ng isang babaeng naglalakad sa iba't ibang bahagi ng ospital, lalo na sa ICU at emergency room. Sinasabi ng ilan na ang babaeng ito ay isang dating pasyente na namatay matapos ang ilang buwan na pakikipaglaban sa isang malubhang sakit.